Kailan at gaano kadalas ka nga ba dapat nagpapa-check up ng iyong mga mata? Hi mga idol, ako si Doc Doms. Welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Oops! Disclaimer lang, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkus, ito ay para matulungan kayong mas maintindihan ang mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na sa inyo. Ang pagpapa-check up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kung gaano kadalas at kailan nga ba dapat tayo nagpapatingin ng ating mga mata. Tara, let's discuss. Actually, ito ay nakadepende sa bawat edad, sa medical history tulad ng diabetes, high blood at iba pang mga sakit sa katawan, sa family history or yung iba't ibang sakit sa mata na pwedeng makuha sa lahi, at sa mga nakikitang senyales or nararamdamang simptomas ng mga pasyente. Kung pagbabasehan ng edad, as early ng pagkapanganak pa lamang, ay pwede nang magpa-check up or ipa-check up ang inyong mga sanggol. Lalong-lalo na kung ang sanggol nyo ay pinanganak na premature or kulang sa buwan, o di kaya masyadong mababa ang kanilang mga timbang. Dahil pwede sila magkaroon ng sakit na tinatawag na retinopathy of prematurity na kung saan ay pwede itong makabulag sa mga bata kung hindi ito ma-screen ng maaga. May video na ako about retinopathy of prematurity kung gusto nyo malaman ang sakit na ito. Bukod sa mga kulang ang buwan or mababa masyado ang timbang ng mga sanggol, ay pwede rin ma-examine ang mga may family history ng iba't ibang sakit sa mata. O di kaya kapag meron kayong napansin na senyales na kakaiba sa inyong mga sanggol. Number 1 na dyan ay yung pagkakaroon ng tinatawag na white reflex. Ang normal kasi na reflex kapag nasilawan ng ilaw ang mga mata natin ay dapat kulay pula. Ito kasi yung nire-reflect na kulay ng ating mga retina. Pero kapag puting reflex ang nakita, ay malaki ang tsansa na merong problema sa mata ng mga sanggol. Pwedeng merong damage na sa retina o di kaya ay may humaharang sa pag-reflect nito ng pulang reflex. Maraming pwedeng mag-cause ng white reflex. Pero ang pinakadelikadong kailangan nating maimbestigahan ay yung sakit sa mata na tinatawag na retinoblastoma. Ito ay isang sakit sa mata na cancer at pwedeng makamatay. Importanteng ma-rule out na hindi ito retinoblastoma dahil nga ito ay nakakamatay. Kaya dapat siguraduhin na kapag may napansin na pamumuti na reflex, kapag nasilawan ng ilaw ang inyong mga sanggol, ay siguraduhin ipa-check up kagad ito ng maagapan at magawan kagad ng paraan. May video na rin ako about retinoblastoma, panoorin nyo na rin. Kapag walang senyales namang nakikita, ay nire-recommenda pa rin na maumpisahang ma-check up or magkaroon ng comprehensive eye examination ang isang sanggol sa pagitan ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Kapag dating naman nila ng school age, ito kasi yung age group na napaka-critical sa pag-develop ng kanilang mga paningin. Usually at age 7 pa lang, nagiging complete or fully developed ang mga paningin. Wala dapat hahadlang sa magandang pag-develop ng paningin dahil pwede itong mag-lead sa tinatawag na lazy eye or amblyopia, na kung saan tatama rin ng mag-develop ang kanilang mga paningin at hindi na ito magde-develop ng maayos na pwede nilang madala ang permanenteng paglabo ng paningin hanggang sa kanilang pagtanda. May video na rin ako about amblyopia at lazy eye na pwede nyo na rin panoorin. Kaya mainam na ma-screen sila at least once a year sa edad na 3 hanggang 7 years old. Sa age group na ito rin kasi naglalabasan ang mga ibang sakit sa mata ng mga bata, tulad ng grado sa mata or error of refraction, o di kaya yung strabismus or yung cross-eyed o pagduling at pagbanlag. Sa mga adults naman, pagdating ng 40 years old ay dapat meron na silang comprehensive eye examination dahil dito nagsisimulang maglabasan ang mga ibang sakit sa mata ng dahil sa katandaan. Ang pinaka-common dito ay yung tinatawag na presbyopia. Ito ay grado sa mata dahil nahihirapan ng mag-focus ang mga lente natin sa malapitan dala ng katandaan, usually at age 40 years old. Kaya kinakailangan ng magsuot ng reading glasses
para makakita sa malapitang gawain ang mga pasyenteng nasa 40 years old pataas. Isa pang sakit sa mata na mataas ang chance na magkaroon ka pagdating ng 40 years old ay yung tinatawag na glaucoma. Although mas mataas ang chance makita ito sa mga may lahi or may family history ng glaucoma, ay pwede pa rin ito makita sa kahit kanino pagdating ng age 40 years old. Tinatawag din itong silent thief of sight dahil pwede ka nitong bulagin kahit wala kang nararamdaman, at kapag meron ka ng simptomas na maramdaman ay too late na at wala nang magagawang paraan. Kung interesado kayo sa mga sakit na presbyopia at glaucoma, nagawan ko na rin ng video ang mga ito. Ang recommended na pagpapacheck up sa mga adults ay at least 2 to 4 years sa mga edad na 40 to 54 years old. At least 1 to 3 years naman pagdating nila ng edad na 55 to 64 years old. At kada taon na pagdating nila ng 65 years old pataas. Pagdating naman ng 60 years old pataas ay nagsisimula na sila magkaroon ng sakit na tinatawag na katarata, at mataas ang chance nila na magkaroon ng sakit naman na tinatawag na age-related macular degeneration. Ito yung mga common na sakit sa age group na ito na pwedeng makabulag kapag napabayaan. Kung ano nga ba ang katarata at age-related macular degeneration, panoorin nyo na rin ang video ko about sa mga sakit na ito. Para naman sa mga may history ng diabetes, ay dapat nasusuri kayo sa tamang oras at panahon dahil pwede magkaroon ng complication ang mataas na sugar sa ating mga mata na pwedeng makabulag kapag napabayaan. Isa sa mga komplikasyon ay yung tinatawag na diabetic retinopathy or yung damage sa retina dahil sa mataas na sugar. Para sa mga may type 1 diabetes, dapat ay masuri ang inyong mga mata sa loob ng 5 taon mula nung ma-diagnose kayo na meron kayong diabetes. At dapat makita kayo at least isang beses kada taon. Sa mga may type 2 diabetes naman, ay dapat masuri ang inyong mga mata upon diagnosis or pagka-diagnose pa lamang sa inyo ay dapat ma-check na ito at dapat yearly din ang follow-up. Kung meron naman ng komplikasyon ng inyong mga mata dahil sa diabetes, magdedepende na ngayon ang inyong follow-up or yung dalas ng inyong pagpapacheck up sa lala ng damage sa inyong retina. Sa mga may diabetes naman na magbabalak magbuntis or buntis na, ay dapat masuri ang inyong mga mata pagkatapos magtalik o di kaya early sa inyong first trimester. Dahil pwedeng mapalala ng pagbubuntis ang sakit na ito. At ang follow-up ay nakadepende rin sa lala ng damage sa inyong retina. Para naman sa mga may ibang sakit sa katawan bukod sa diabetes, tulad ng high blood, cancer, mga autoimmune diseases tulad ng sakit sa thyroid at rheumatoid arthritis at marami pang iba, ay dapat nasisilip kayo ng inyong mga doktor sa mata regularly. At kung meron naman na kayong nararamdaman ng mga ibang simptomas sa mata tulad ng paglabo ng mata, pagsakit ng mata, pagsakit ng ulo, pamumula ng mata at marami pang iba, ay siguraduhin magpa-check up sa inyong mga ophthalmologist para magawan ito ng paraan ng maaga at maiwasan ang maagang pagkabulag. Ang mga mata natin ay napaka-importante sa araw-araw nating gawain. Kaya dapat bigyan ito ng pansin at mapasuri kahit wala itong nararamdaman. Dahil mahirap magsisi sa huli at mawalan ng paningin. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na kung kailan ba dapat at gaano kadalas ka dapat nagpapacheck up sa iyong mga paningin. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions skin topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.